condition of the nation of Israel na iwasak ng kontra, ipangkuha, ipangkidnap ang mga katawhan ng mga nabili, of course, itawag na sa Bible na remnant, o nakaabot sa kay Nehemiah ang balikat. Ang balikat na the wall of Jerusalem was broken down and the gates thereof are burned with fire. And the people there, yung mga nahilin, yung mga remnant na giingon, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. And the wall of Jerusalem also is broken down and the gates thereof are burned with fire. Now he was in the king's palace, and after hearing this news, tungkol kay mga itsuon niya, kababayan niya ang naapektuhan, he was so burdened, he was touched by the condition of Israelites. O sa chapter 2, mamuna nasubok tayo siya, and nagplano siya na mananghid sa halik na yalagaran aron maadto sa lugar para i-build ang mga walls na nahungkap kay wala ng kasluhanan, wala ng refuge, wala ng matawag nato na mataguan ang mga katawhan nato. And of course, ang isa sa kasubukan niya ay ang problema na walang dili ka pwede mananghid sa hari without prior permission. Meaning, i-negotiate mo pa ni bago ka makapangayo o approval. And he is in hurry to make the decision, he is in hurry to make that journey, so to speak. Ang problema niya ba si bilik sa tungtad or basin mo niya makadakot pa kini sa iyang posisyon bilang taster, bilang king's cupbearer, o basin mo niya pwede sa mapatay sa hari sa madali na sinultihan. But nanutisyahan ng hari ang iyang countenance, matod pa sa atong nabasa, o ipangutanan siya, why is thy countenance sad? Saying thou art not sick, dili man ka masakit ron, wala man kang sakit. And of course, dito na open ang opportunity na masulti niya ang problema na anong masubok kong hari dahilan sa akong mga kaigsuunan, ang akong mga kababayan na sa dako na problema. O isaysay niya ang problema, nabungkap, i-atake sila sa kaaway, at ang tibuok na nasod, ipang-kidnap, may gamay na nabilin, na tago-tago na ito, pero ang problema, the wall was broken down. O isa na sa burden ko, na kung pwede punta, hindi mo i-allow na aalis at pupunta doon. And to make that long story short, he was negotiating and requesting for a favor from the king to make a journey, no? Para maglakbay, para magbalik na ito sa iyang mga katawhan. So, diga kung ikuha ang ating topic ngayon, umaga sa verse number 6. And the king said unto me, the queen also seeking by him, for how long shall thy journey be? Bago lang kami nagbiyahe at Kapis, I never realized na it takes 8 to 10 hours travel. The whole day na spend na mo para lang makaabot sa Iloilo pa lang na, ha? Iloilo pa lang. We arrived 7 o'clock, no? Alas 4 kami nagbiyahe nini sa Bunta. We arrived Iloilo at 7 in the evening. So, nag-overnight kami dito kaya nisot na po biyahe at Kapis. Another 2 hours and a half na naman ang biyahe. Plus dati na din mayo ng biyahe, so nag-overnight kami. And very tiresome, very exhausting ang biyahe. Dua ka bikes, balik. Ikan dari patabuilan ni, pagkaabot sa tabuilan, may pier niya na mururugi sa kayang sakyanan from Tabuelan to Escalante Negros.
And then pag-abot sa Escalante, 2 hours po itong atong biyahe sa barge. Ang abot sa Escalante, biyahe na naman ka Bacolod City. Yan ang kapital ng Litros for mga 2 hours and maybe 15 or 30 minutes. So pag-abot doon, nanipudto ng may gabay, pagkahuman, diretso na naman sa isang pier, connecting to Dumangas, Iloilo na. Another 2 hours travel by barge. And then pag-abot sa Dumangas, you have to drive another 2 hours to reach the city of Iloilo. It was a long journey, but a good and very challenging experience for all of us na nakabiyahe in Nana. Of course, na-use na po sa Amerika ng travel by bus. Mga 2 days, 3 days ang pinaka-maximum po mag-travel from California to Texas. 3 araw. 3 gabi. With maybe 10 different bus change. So, pag-abot mo, pagdating mo sa pupuntahan mo, parang gulay ka, gusto mo magpahinga ng isang buwan. Pero kung nang wala kang tulog na karong, sa bus ka lang palagi. So, ang buhay ay isang journey. And today, I would like to bring a message, preparing life's journey. Tatandaan natin ang journey sa buhay. Ayaw at sa gusto natin, tayo ay naglalakbay, kung hindi ang bawat araw, at least, wala duda, tuwing linggo. It may be a short journey, or to some of you, may be a long journey, but puno ng journey ang buhay natin. At ito nga ang tatalakayin natin ngayong umaga. There are only 2 major points na ating dadalhin. The present journey and the future journey. Ang present journey, ano ito? Yung sa ngayon na paglalakbay ng ating buhay. Many people doesn't realize that from birth to the present, you are traveling down the road of life. Sa ayaw at sa gusto mo tayo naglalakbay mula sa ating pagkakapanganakan. Sometimes kahit na nasakyan na tayo ng ating nanay pa lang, naglalakbay na ang ating mga magulang. And we are part of the journey. Pagkatapos ng maipanganak tayo ay magsisimulang maglakbay. Simulan tayong maglakad. Maybe ang iba, depende sa bata, may mga bata na 8 months pa lang naglalakad. You start your journey. Short one. Sometimes madapat ka ba? Ang iba naman nagsisimulang maglakad ng mga 1-year-old. Others, yung mga abnormal na klaseng kapanganakan na mahina ang buto, sometimes 5 taon bago magsimula ng paglalakad. But the common denominator is lahat tayo ay naglalakbay. Amen. Amen. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paglalakbay. And we are under this journey every day. Of course, we must take first the present journey. Ang una o ang presente na journey, ang sa ngayon. Lahat tayo ay naglalakbay. Ang unang journey sa buhay natin is a journey to the complacent life. Yung pamumuhay na complacent tayo. Pamumuhay na pamahala na. Bahala na lang. Bahala na kung saan nakapunta. Bahala na kung ano ang mapalak na ating buhay. And isang example na gagamitin ko is in Luke chapter number 12. May isang tao na ang kanyang buhay ay filled with complacency. Sa Luke chapter number 12, no? Yung patungkol po doon sa rich fool. Takbubi ang akong black na scopel na alam sa taas ng lamisa. I'm using another Bible because I am not familiar with. Iniwan ko kasi ang Bible ko doon sa sasakyan. We have a good King James conference in Cabis. We'll share the testimony tonight. Maybe I will ask those who travel with me na nuhatag ng kanya-kanyang mga testimonyo. Pakala
ang kanilang masabi sa ministry na to sa Kapis. Usok pa mo. Isa sa kanila hindi makalimutan ang kaon. Kada kapit kaon, kada kapit sa kaon, mauna ang mga ilonggo. Pakan kung kagit ng tamang-tamang. Bisa ng merienda, balikot ko na. Andin silbihan ka ba? Nagkana sa Brother Vincent, natin ni Pastor, na ang iya, wala ka puyo, sige lang kuha ng pagkaon ng tindalan ka ng dagan, dahil wala na ang ilong buwi o accommodating visitors. So, pagbalik na mo, maugyapon dito sa conference, maugyapon. 2 days of course ang conference, but talaga namang handa nila dito. Tag-upak 5 ka sudan. Pagkat 5 ka sudan ang pinahanda. Sabi ko okay na kung 2 days lang, pero tulay ang 8 days. Hindi na siguro po. Isang isang pagkalandi. 8 ka adlaw, mabangkrap ka. Pag-upak ka sudan, perli ang imong gamiton. Ang imong i-service sa tao. More or less, mga naatingali sa paabot na tag 100. Mga abot, no? So, sa 100 ang mga delegates. Sa first day, mga 15 pastors, kung may mga dalas na membro, wala ka na nag-ihap. At makita mo na sa picture. And then, pagkahuman, second day, damot na nag-abot. Nadugaman, siguro, umabot na kami ng mga 20 plus pastors, yung mga outside provincial pastors. Ay May 1 was Labor Day. And then ang abot pa ang ibang mga Bible students at mga members. So, ang second day ang marami. Luke chapter number 12, tignan natin ang journey ng isang tao na complacent. Walang pamahala na, bahala na kung ano, kung saan siya pupunta. At maraming tao ang naglalakbay sa ganitong daan. Daan na pamahala, daan na para na ngayon. Walang tinitignan, hindi pinaghandaan ng bukas. Basta may pila ngayon, basta nandyan ang mga kailangan niya, okay lang. Hindi niya alam na may bukas pa. Amen. Amen. And I spake a parable unto them, verse 16, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? And he said, this will I do, I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, there was much good or goods laid up for many years, take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then all shall those things be which thou hast provided. So ating mapansin, na isang tao nito ay mayaman siya ng kanyang harvest, napakalaki ang kanyang ari. In other words, isang farmer ito, na marami ang harvest niya, ang sabi ng banal na kasulatan, the grounds of a certain rich man brought forth plentifully. So, klaro na ito ay farmer at marami ang harvest, ang bunga ng kanyang ground. At pagkatapos sabi niya sa kanyang sarili, what shall I do because I have no room where to bestow my fruits? Nagka-problema pa siya. Ang totoo lang, napakagandang problema ito. Amen. Pwede niyang pamahagit sa iba. Pwede siyang pupunta doon sa mga kapitbahay at imbitahin sila. I have so much blessing. Come on, enjoy. Lapit kayo at samahan niyo ako na mag-enjoy. Kaya binigyan mo. Pero wala siyang iniisip kundi ang sarili. May mga tao na kahit ano ang blessing, walang iniisip kundi ang sarili. So, sabi niya, ito ang gagawin ko, sisirain ko ang aking unang budiga,
daw na